Hindi talaga ko tinawag mag-preach, pasensya ka na Brad, kasi ang calling ko ay umupo lang makinig. Hallelujah. But then makikita mo naman, pagdating sa gawain, lagi naman siyang absent. So paano niya ngayon magagawa yung parte niya na umupo at makinig kung palagi naman siyang absent? Amen. Hallelujah. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung hindi nyo magawa ang parte nyo sa loob ng iglesia mga kapatid, merong ibang tao na po pwedeng gumawa nun. Amen. Kung hindi mo kayang i-occupy yung upuan mo, darating ang Panginoon, meron nang uupo sa upuan mo. Kaya nga sabi po ng Biblia, amen, neglect not the gift that is in you. Amen. Meron ka ng kaloob, neglect not the gift that is in you. Hallelujah. Ang sabi pa nga, work out for your own salvation. So you have to do your part. Amen. Amen. Ngayon ang parte ko ay ipangaral ang salita ng Diyos. At ang parte nyo naman ay makinig at magsabi ng Amen. 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 Salamat po sa ating Panginoon. Para hindi lang po ako yung nagsasalita dito. Dahil baka sa sobrang tahimik natin ay baka makatulog tayo pare-pareho dahil puyat din ako kagabi. Amen. Sabi po ng propeta mga kapatid, ang katunayan daw na ikaw ay baptized ng Holy Spirit ay kapag kaya mo nang magsabi ng Amen sa bawat salita ng Diyos na pinapangaral sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ibigay niyo sa akin mga kapatid ang inyong undivided attention. Alam ko na sa ganitong oras ay nakakantok talaga. Amen. Huwag niyo akong tulugan mga kapatid habang ako pinangangaral dito. Amen. You have to do your part. Gawin ninyo ang parte nyo. Amen. Huwag lang ako yung gumagawa ng parte ko sa hapong ito mga kapatid. Meron kayong parte sa inyong upuan. Amen. Hallelujah. Huwag niyo hayaan mga kapatid na maglakbay. Amen. Ang inyong makaisipan habang ako po ay nangangaral dito mga kapatid. Amen. Dahil ang parte nyo ay makinig at magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Na makita po natin mga kapatid dito sa ating binasa, amen, sa Exodus chapter 18 na nagkaroon po ng pagbabago sa pamamahala ni Moses. Hindi ibig sabihin na pinalitan mga kapatid ang kanilang leader. Hindi ibig sabihin na nagbago, amen, yung kanilang leader mga kapatid o pinalitan, but it's a change in the form of administration mga kapatid. Dahil hindi na puro si Moses na lang ang inaasahan ng mga tao dito mga kapatid, dito sa yugtong ito ng kanilang paglalakbay. Suddenly, meron ng pagbabago silang napansin sa pamamahala na hindi na kailangan si Moses na lang ang humaharap palagi sa mga kalaban. And this time, pinakita ng Diyos mga kapatid na kailangan magkaroon ng pagbabago. Kailangan makilala, amen, ng bayan ng Israel na ang bawat isa sa kanila, hallelujah, ay merong gagampan ng papel sa kanilang paglalakbay. At dito sa Exodus chapter 18 na binasa natin mga kapatid, pinagtibay, amen, ng kapitulong ito ang pagbabagong nais ng Diyos na maganap, amen, sa kanyang bayan. Amen. Balikan natin, amen, sa verse 1, ang sabi, si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moses. Ang sabi, si Jethro daw, hallelujah, siya po ay saserdote sa Midian. Ibig sabihin, kapag sinabing saserdote, isa siyang pari, o sabi natin, isa siyang ministro, amen, ng Midian. At si Midian, alam natin, siya po ay anak ni Abraham kay Ketura. Amen. Sila daw yung mga Arabiano. Amen. Yung mga Midianites ay mga Arabians. So, pwede natin sabihin, amen, na itong si Jethro, siya po ay tipo, amen, ng isang denominational minister. Amen. Ang sabi, hallelujah, si Jethro nga saserdote sa Midian, biyanan ni Moses, ay nakabalita ng lahat ng ginawa ng Diyos kay Moses at sa Israel na kanyang bayan, kung paano inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. So itong biyanang mga kapatid ni Moses,
hallelujah, ay ang sabi na balitaan niyang lahat, amen, ang ginawa ng Diyos kay Moses at sa bayan ng Israel. Amen. And sa verse 7, lalampasan na natin na si Moses ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyanan at kanyang niyukuran at hinalikan. Na gusto kong pansinin niyo mga kapatid, na itong si Moses ay merong pag-uugali, tamang pag-uugali mga kapatid. Hallelujah, ng kagaya ng bride mga kapatid. Dahil nung dumating ang kanyang biyanan na isang sabi natin denominational minister, ay ang sabi, hindi lamang po siya nakipagkamay sa kanyang biyanan. Amen. Kundi, hallelujah, ang sabi, niyukuran pa niya. Hallelujah. At, hallelujah, ang sabi, hinalikan pa niya. Tanda ng paggalang, mga kapatid. Hallelujah. Marami ito yung tinatawag natin na beso-beso. Nung sinabi hinalikan, mga kapatid. Amen. Kung sa atin sana, mga kapatid, ito yung pagmamano natin sa mga nakakatanda. Amen. Kaya, huwag niyo pong alisin, mga kapatid, sa mga bata. Amen, ang pagmamano sa mga matatanda. Amen. Kasi merong nagsabi, amen, na tradisyon daw kasi ito. Kaya, hindi daw dapat tayo umaayon sa mga tradisyon. Amen. Hallelujah. Sa akin naman, sabi ko, hindi naman lahat ng tradisyon ay masama. Then meron din naman mga tradisyon na hindi naman sumasalungat sa salita ng Diyos. Amen. As long as hindi naman ito sumasalungat sa salita ng Diyos, ito ay tanda ng paggalang natin sa mga matatanda. Amen. Kaya hanggang ngayon tayo nagmamano pa rin. Amen. Hallelujah. Praise God. At yung pagmamano, hallelujah, ay kaugalan natin bilang paggalang, amen, sa mga matatanda, mga kapatid. Kaya dapat ay makita pa rin sa atin yun, mga kapatid. At kailangan ituro pa rin natin ito sa ating mga anak. Amen. Sa verse 7, at si Moses ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyanan at kanyang niyukuran at hinalikan. Sabi, at sila ay nagtanong ang isa't isa ng kanilang kalagayan at sila ay pumasok sa tolda. At isinensya ni Moses sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa Ehipsyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang karanasan sa daan at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng Ehipsyo. So makita natin dito mga kapatid, amen, na sila po ay nagkamustahan. Amen. At agad na nagpatotoo itong si Moses sa kanyang biyanan tungkol sa ginawa ng Diyos doon sa bayan ng Israel. Kung paano sila ay iniligtas ng Diyos mula sa kamay ng Paraon. Amen. Kung paano pinalaya sila mula sa pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptians. So yun ang patutuon niya agad. Amen. Sino kaya dito mga kapatid ang, hallelujah, nagpapatotoo kagad sa kabutihan ng Diyos sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak na bumibisita sa kanilang tahanan? O baka naman, hindi pa nakakapasok yung bisita nyo, ay dismissan agad yung inaatupag nyo. Amen. Hallelujah. Kumusta kayo mga kapatid? Kapag binisita kayo ng inyong mga kamag-anak sa inyong tahanan, ano ba yung binabalita nyo sa kanila? Ano si ganito? Ay, ganun ba? Praise God. So anong pinag-uusapan nyo mga kapatid, na isisingit nyo ba ang kabutihan ng Diyos sa inyo? Nakakapagpatotoo ba kayo kung paano kayo pinalaya ng ating Panginoon kagaya ng ginawa ni Moses? Ginawa nyo ba ang parte nyo sa Panginoon? Amen. O baka naman yung mga kapintasan lang ng mga kapatid ang pinag-uusapan nyo. Alam mo ba si sister, nakita ko kanina. Alam mo ba si pastor, ganun pala siya. Amen. Ang sabi mga kapatid, si Moses ay pinalita niya sa kanyang biyanan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa mga Egyptian. Hindi yung kahinaan ng Israel ang kanilang pinamalita. Hindi yung mga nagawang kasalanan ng Israel ang kanilang pinag-usapan, mga kapatid. Hindi kagaya ng mga so-called message believer ngayon, mga kapatid. Amen. Yung mga kahinaan ng bautismo ang pinag-uusapan. Amen. Hallelujah. Yung kanilang mga kamalian. Amen. Verse 10 at sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ni Paraon na siya nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. So you see, pagkatapos niyang magpatotoo, ay napapurihan agad ang ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Jethro, hallelujah,
praise God, purihin ng Panginoon na nagligtas sa inyo. Amen. Hallelujah. Ngayon aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Hebrew laban sa mga Hebrew. So in other words, amen, parang sinasabi niya dito na ang grupo nyo ang tamang grupo. Amen. Kahit hindi ako kasama sa inyo, alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuran nyo, hallelujah, ay siyang Diyos na totoo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos na pinaglilingkuran nyo sa iyong kataas-taasang Diyos, hallelujah. Higit sa sino bang Diyos, hallelujah, na sinasamba ng ibang tao, hallelujah, dahil doon sa patotoo ni Moses. Amen. So, kumpara nyo itong denominational preacher na ito, mga kapatid, na taga-ibang bayan, na hindi kasama dun sa sariling bayan ng Diyos na Israel. Narinig niya lang ang balita. Minsan niya lang narinig at pinagtibay ng kanyang manugang. Hallelujah, ay kumbinsido agad siya. Amen. Ng Diyos nyo, ang Diyos ng Israel, siya yung kataas-taasan sa lahat. Hallelujah. At naniwala siya at nanampalataya siya. Amen. Samantalang ang Israel mismo, na bayan ng Diyos, kung inyong babalikan mga kapatid, ang sabi, ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Hallelujah. Pagkatapos nilang makita ang lahat ng himala, pagkatapos nilang, hallelujah, ilabas, hallelujah, mula sa bayan ng Egypt, mga kapatid. Amen. Lahat ng kabutihan ng Diyos, lahat ng pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos, pero pagdating ng kahirapan, mga kapatid, lahat sila nagtatanong, hallelujah, nasaan ang Diyos? Mahal kaya kami ng Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya kami dalhin, hallelujah, ng Diyos doon sa lupang pangako na sinasabi niya. O kaya baka dinala lang tayo dito para dito tayo mamatay sa ilang dahil nagkukulang ng simenteryo sa Egypt. Hallelujah. Samantalang itong si Jethro, mga kapatid, nasabi natin, hallelujah, tinipon natin sa isang denominational preacher, mga kapatid. Minsan lang yung narinig, hallelujah, ang patotoo patungkol sa Diyos ng Israel. Ang sabi niya, alam ko, talastas ko, kumbinsido ako na ang Diyos nyo, siya kataas-taasang Diyos na inyong pinaglilikuran. Samantalang sa atin, kahit ang dami na natin karanasan, ay hallelujah. Pero pagdating ng mga pagsubok, minsan nag-aalinlangan pa rin tayo. Amen. Natatakot pa rin tayo na baka, hallelujah, bigla tayo iwanan ng Diyos. Amen. Verse 12, at si Jethro, nabyanan ni Moses, ay kumuha ng handog na susunugin at mga hain para sa Diyos. So, ibig sabihin, ang sabi, siya po ay sumamba din sa Diyos ng Israel. Kung inyong titingnan, mga kapatid, alam niya ang tamang paghahandog ng hain para sa Diyos. Hallelujah. Minsan naisip ko, hallelujah, minsan mas may alam pa ang mga nasa denomination minsan kaysa sa ilan sa atin patungkol sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Minsan mas mainit pa silang magpuri. Minsan mas mainit pa ang kanilang pananambahan kaysa sa atin na tinatawag na mga nobya ng ating Panginoon. Meron nilang sa atin mga kapatid na hindi man lang makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Hindi man lang makapag-amen, hallelujah, sa salita ng Diyos. Hallelujah. At si Aaron ay naparoon at ang lahat ng mga matatanda sa Israel, sinamahan, hallelujah, ibig sabihin, sinamahan siya ng mga elders, mga kapatid, at si Aaron ay nandun din, upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyanan ni Moses sa harap ng Diyos. Amen. Huwag na tayong maging maka-denomination, mga kapatid, maka-denomination sa ating mga gawin at mga pag-ugali. Na kapag hindi natin kasama minsan sa fellowship, ay parang nandidiri na tayo makisama sa kanila. Saan church ka ba? Sino pastor mo? Ay, si pastor ka rito. Ay, hindi natin ka-fellowship ka. Amen. Pero si Moses, mga kapatid, hallelujah, hinayaan pa niyang mag-pray itong kanyang biyanan at mag-alay at kumain na kasama ng mga workers niya ng tinapay, mga kapatid. Sila'y kumain ng tinapay na inihain ni Moses. Naisip ko tuloy yung klaseng tinapay kaya yung kanilang kinain.
Siguro nung panahon yun, wala pa namang bake shop doon na mabibili. Hindi kagaya ngayon, pag meron tayong bisita, bili ka nga ng tinapay natin sa tindahan. Amen. So I'm sure, walang ibang tinapay doon. Kundi ang tinapay lang na nandoon, mga kapatid, ay ang mana na nahuhulog araw-araw mula sa Diyos para sa Israel. At ang sabi, hallelujah, si Jethro ay nakisalo sa kanilang pagkain. Kasama ng mga elders, mga kapatid, at kumain sila ng mana na kinakain din ng Israel galing sa Diyos. Amen. So anong gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Amen. Huwag po tayong, hallelujah, maging mayabang. Amen. At palahusga sa iba. Kung meron gustong kumain, hallelujah, kung sa mga kinakain nating mensahe, mga kapatid, mana mula sa ating Panginoon, ay saluhan natin sila. Ihain natin sa kanila, hallelujah, ang mana na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Yung mana na hindi napapanis. Amen. Baka mamay maghahain nga kayo ng mana, yung panis naman na. Amen. Ipakita natin, mga kapatid, na tayo po ay walang pinipiling tao na gusto makipag-fellowship po sa atin. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moses upang hatulan ng bayan at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moses mula sa umaga hanggang sa hapon. So makita natin dito si Moses. Maghapon po siya nagbibigay ng mga payo at lumulutas ng mga usapin. Nag-aayos ng mga alitan sa church. Maghapon siya nagkukwenta ng mga dapat bayaran ng bawat isa. Lahat ng klase ng sumbong. Amen. Lahat ng klase ng chismis at mga daing. Hinaharap niyang lahat, mga kapatid, lahat ng klase ng problema. Amen. Ang sabi, maghapon siya nakaupo sa isang lugar, nakapila doon ang kanyang 2 milyon na kongregasyon. Hindi naman siguro lahat ng 2 milyon may problema. Sabi na natin, kalahating milyon, ay kalahati lang sa 2 milyon. 1 milyon. Marami pa rin, ba? Amen. Hallelujah. At ito, mga kapatid, pinagmamasdan lang ni Jethro nung una na isang denominational minister. At nang makita ng biyanan ni Moses ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon? Alam natin, mga kapatid, na hindi ito efficient, mga kapatid. Kahit saan mo dalhin, kahit sa opisina pa yan, mga kapatid. Mapapribado man yan o government offices, mga kapatid. Hallelujah. Kahit sa mga bangko. Amen. Kapag ka mag-isa lang yung teller o window na nandoon, hallelujah. Praise God. Ay talagang, hallelujah, aabot siguro hanggang doon sa kabilang kanto yung pila. Amen. At yun ay pinagmamasdan lang ni Jethro, mga kapatid. At sinabi ng Moses sa verse 15 na kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangkuni sa Diyos. Anong gagawin ko? Ay lumalapit lang sila sa akin eh. Hindi ko naman sila pwedeng, hallelujah, palisin. Kaya ginagawa ko, pinapapila ko na lamang sila hanggang sa matapos ito. Kaya maghapon ako mula umaga hanggang hapon. Araw-araw, hallelujah, walang ginawa. Kundi ganun lagi ang routine ko na lang araw-araw. At sinabi ng biyanan ni Moses, pagka sila'y may usap ay lumapit sa akin at aking hinahatulang isa't isa at aking pinakikilala sa kanilang mga palatuntunan ng Diyos at kaniyang mga kautusan. At sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Ang sabi ni Jethro, amen, ang biyanan ni Moses, anong ginagawa mo? Ano itong ginagawa mo? Lahat na lang ginagampanan mo. Lahat na lang ginagawa mo, ikaw lagi ang humaharap, ikaw lang ang humaharap. Ikaw lang nagsasalita, ikaw lang gumagawa, lagi na lang ikaw. Ang sabi niya, hindi yan mabuti. Amen, hallelujah. Hindi po pwede na ikaw na yung pastor, ikaw pa yung mag-MC. Ikaw pa magsosong leader. Hallelujah. Di wala man lang hahawak ng instrumento, ikaw pa rin nagigitara. Meron akong kilalang ganun hanggang ngayon. Praise the Lord. Sabi ko, anong ginagawa ng mga, hallelujah, wala man lang siyang, hallelujah, hindi man lang niya ma-delegate, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ang sabi, hindi yan mabuti.
Maring sabihin nyo, pwede palang gamitin ng Diyos yung isang, hindi naman message pastor, hindi naman sa message minister. Well, kung totoo po mga kapatid, yung tipo natin, maring nga silang gamitin ng Diyos. Amen. Kung yung malala ginamit nga ng Diyos ang uwak para pakainin lang si Elias. Kung ito kasi pwede mag-question sana si Elias, Lord, bakit naman uwak pa? Napakarami nitong uwak na ito. Hindi ko alam kung saan galing itong dala-dala niyang karne. Pwede ka naman gumamit na lang ng agila, Panginoon, dahil, hallelujah, subukan ng agila, dahil, hallelujah, fresh na karne ang kanyang dadalhin sa akin. Pero bakit uwak pa, Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko sa inyo mga kapatid, minsan, ginagamit din ng Diyos mga kapatid ang ibang tao. Maging unbeliever para paalalahanan ka. Huwag mong sabihin na hindi naman believer yan, bakit ito sa pakikinggan. Amen. Kaya huwag natin tingnan mga kapatid kung saan o kanino galing yung paalala sa atin. Kundi tingnan ninyo kung ano yung paalala sa inyo, kung ito ba ay ayon sa salita ng Diyos o hindi. Amen. Verse 18, tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bayan ay totoong mabigat sa iyo. Hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita. Amen. So you see, isang denominational minister mga kapatid, pinapayuhan ang isang message minister. Hallelujah. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita ang sabi, at sumayunawa ang Diyos. Ikaw ang magiging tagapag-akay sa bayan. Sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos at ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan at ipakikilala mo sa kanila ang nararapat lakaran. At ang gawa kanilang nararapat gawin. Bukod dito, ihahanap ka sa buong bayan ng mga biyasa. Ang sabi niya, moreover, thou shalt provide out of all the people able men. Maghanap ka ng mga able men, mga kalalakihan, mga taong bihasa. Ang sabi, gaya ng matatakutin sa Diyos. Huwag mong piliin yung mga hindi matatakutin sa Diyos, yung mga mayayabang. Yung mga taong, ang sabi niya, mapagpatotoo. Amen. Hindi yung laging na lang umiiwas. Hindi man lang makapagpatotoo. Mga napupuot sa kasakiman. At siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilipuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga limampuhin, at magpuno sa mga sasangpuin. So sabi na dito, hindi pwede na ikaw lahat ang gumagawa. Mag-delegate ka ng trabaho sa mga kalalakihan, mga able men. Dapat gawin din nila yung parte nila, hindi yung puros na lamang ikaw ang gumagawa. Mag-assign ka ng mga preacher. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan yung in-assign mo, ilang ko na, hindi pa nakaka. Amen. Kaya sabi, able men. Piliin mo yung mga able men. Amen. Hallelujah. Kung paano ang propeta sa ating panahon, amen, ay nagturo, amen, doon sa fivefold ministry. Amen. Hindi niya po ginahaman ng pagiging ministro na siya lamang ang pwedeng mangaral at magturo. Hindi kagaya ng ibang mga leader ng mga denominasyon. Sila lang yung pwedeng pakinggan. Sila lang pwedeng magturo. Sila lang yung dapat pakinggan. Pero si Brother Branham, hindi niya kinuha lahat yun, mga kapatid. Bagkus, in-encourage niya lahat ng mga kalalakihan. Hallelujah, na alam niyang merong kaloob at puspos ng Espiritu Santo. At maging ang mga kabataan ay in-encourage niya, mga kapatid, na sanayin sa iba't ibang local church. Amen. Dahil ang sabi niya, may mga kabataan, hallelujah, nalilitaw sa huling panahong ito na magdadala ng mensaheng ito, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi pa kay Brother Branham na panghabang panahon siya na maging pastor, mga kapatid, o leader. Amen. Sa lahat ng tinatawag ng mga message churches, mga kapatid. Kundi kalooban ng Diyos, amen, na merong mga tatayong pastor, mga kapatid, na ilalagay sa iba't ibang lugar. Nahahawak, yung iba lilibuhin, yung iba dadaanin, yung iba sasampuin,
Lord. Amen. At pahatulan mo sa kanilang bayan sa buong panahon at mangyari sa bawat malaking usap ay dalhin nila sa iyo. Datapwat bawat munting usap ay sila ang maghatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan sila ang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong ang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. So tingnan niyo po mga kapatid ang ugali po ni Jethro. Hindi niya sinabi, alam mo Moses, dapat ganito kasi gawin mo eh. Kailangan ganito ang gawin mo. Kundi ang sabi niya mga kapatid, kung gagawin mo ang bagay na ito, ibig sabihin, ito ay suggestion lang ni Jethro. Na kay Moses na yon, kung susundin niya ito o hindi. Amen. Hindi niya dinidiktahan si Moses mga kapatid. Meron kasi ilang mga ministro mga kapatid na kung magsalita kala mo, sila lang yung tama. At dapat sila lang yung sundin mo. Amen. Dahil sila lang yung may tamang doktrina, sila lamang yung meron tamang silip sa mensahe. Masyadong mayabang. Pero si Jethro mga kapatid, ang sabi niya, kung susundin mo lang naman at ikumpirma ito ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos pa rin naman, yung absolute natin. Amen. Kahit pa propeta ang nagsabi, kung salungat naman ito sa salita ng Diyos, hallelujah, yung salita ng Diyos pa rin, ang ating absolute. Hallelujah. Kaya nga kahit gaano kaganda minsan ang payo sa inyo, kung hindi naman yun ayon sa salita ng Diyos mga kapatid, hindi pa rin po makakabuti sa atin. Kaya kailangan magkaroon tayo, hallelujah, ng iisa lamang na espiritu na naglilid po sa atin, na namumuno sa atin. Hindi po pwede ng espiritu ng pastor ay iba yung espiritu ng diakono. Iba rin sa mga trustee. Iba yung MC, iba sa song leader. Amen. Hindi po pwede na sa isang church ay magkanya-kanya yung mga elders sa church. Dapat magkaroon sila ng iisa lamang na espiritu mga kapatid. Oo, magkakaiba tayo ng parte dito mga kapatid, pero dapat, hallelujah, ito ay, hallelujah, naayon lahat, hallelujah, sa church order mga kapatid. Amen. Dapat nasa kaayusan pa rin ang lahat. Amen. Dapat magpasakop pa rin tayo sa iisang espiritu mga kapatid, walang iba, kundi sa Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Amen. Verse 24, sa gayon ay dininig ni Moses ang kanyang biyanan at ginawang lahat yaong sinabi. Amen. So minsan mga kapatid, makakabuti din pala para sa inyo ang makinig sa inyong mga biyanan. Kaya yung mga may asawa dito at yung mga mag-aasawa pa lang dito na mga young people natin, huwag niyong aawayin ang biyanan niyo. Dahil minsan sila din yung makakatulong sa inyo mga kapatid. Sila din yung tutulong sa inyo. Kung makikinig lang kayo sa kanila. Amen. Hallelujah. At pumili si Moses na malalaking biyasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan ng mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin at mga puno ng sasampuin. At kanilang hinatulan ng bayan sa buong panahon. Ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moses, datapwat bawat munting usap ay sila ang nagkahagulan. At tinulutan ni Moses ang kanyang biyanan na magpaalam at siya umuwi sa sariling lupain. So anong magawa na ni Jethro mga kapatid? Ang layunin ng Diyos ng pagkakasugo sa kanya kay Moses ay, ang sabi, umuwi na siya sa kanyang lupain. Hindi naman kailangan ma-convert muna si Jethro ni Moses bago siya umuwi. Bagamat ginamit siya, amen, para maiparating ang mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan mga kapatid. Amen. Hallelujah. So nung nagawa na ni Jethro yung kanyang parte, umuwi na siya mga kapatid. Hindi na siya nakialam doon sa ministry ni Moses. Amen. Hallelujah. Pagkatapos niyang magawa yung kanyang parte. Hallelujah. Na kung malala niyo si Moses mga kapatid, nung siya po ay umiiyak,
Dahil sila po ay natrap doon sa Red Sea. Amen. Nasarap nila yung Red Sea, mga kapatid. Kung sila ay tutuloy, amen, maring sila ay malunod lahat doon sa dagat. At kung sila naman ay hindi susulong, mga kapatid, maabutan sila ng mga Egyptians na humahabol sa kanila, sila papatayin din. Amen. Kaya sila natrap, mga kapatid, at hindi malaman ang kanilang gagawin. Amen. Kaya si Moses, hallelujah, wala na siyang magawa kundi ang umiyak na lamang sa ating Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka umiiyak, Moses? Why cry? Speak. Huwag kang umiyak, magsalita ka. Ano ba nasa kamay mo? Iunat mo, hallelujah, ang tungkod na yan, hallelujah. Gawin mo ang parte mo. You've got to do your part. Meron kang parte na dapat gawin. Huwag kang magmukmok, huwag kang umiyak. Magsalita ka. Amen. Kapag ka nagawa mo ng parte mo, then ako na ang bahala doon sa mga Egyptians na humahabol sa inyo. Kaya nangyari, mga kapatid, ang sabi, hindi pa man bumubuka, hindi pa man tuluyang bumubuka, hindi pa man tuluyang nahawi ang Red Sea, mga kapatid, ay sumulong na sila. And out of faith, mga kapatid, and doing their part, hallelujah, ay nahati ang dagat, mga kapatid. Kaya sila nakatawid doon sa Red Sea. So kailangan muna nilang gawin ang kanilang parte, hallelujah, para sila ay makatawid doon sa Red Sea na yun. Amen. Hanggang sa sila ay makarating doon sa Promised Land. At ang Promised Land, mga kapatid, alam natin, iyon ay ibinigay na sa kanila ng Diyos. But then, hallelujah, they still, hallelujah, still they must possess the land. Kinakailangan muna nilang i-possess yung land na yon, bagamat ibinigay na sa kanila, pero meron pa rin mga inhabitants doon sa land na yon, mga kapatid. And they have to fight every inch of the ground, ang sabi, mga kapatid, because every steps are possessions. Amen. Meron silang parte na dapat gawin. Ang parte nila ay kailangan nilang lakaran. Yung Promised Land na yun. Bagamat nasa kanila na, pinangako na sa kanila, mga kapatid, ibinigay na sa kanila. Amen. At sabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat ng kailangan natin sa buhay na ito ay binayaran na ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng kailangan natin sa buhay na ito ay ibinigay niya sa inyo. Nandyan na yan, mga kapatid. Ito ay parang, parang isang blank checkbook, mga kapatid, na ibinigay na sa atin. Pirmado na ni Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ang gagawin mo na lang, hallelujah, ay isulat mo na lang kung magkano ang gusto mo, kung ano ang gusto mo. Amen. Dahil blanco na pirmado na ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. At sabihin ko sa inyo, merong sapat na pondo ang tseke ng ating Panginoon. Hindi yan tatalbo. Amen. Hallelujah. Dahil sabi, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Pero wag namang pati yung paglagay doon sa checkbook ay ang Panginoon pa rin ang, hallelujah, magsusulat ng pangangailangan ninyo. Baka sabihin mo pa, Lord, alam mo naman yung pangangailangan ko. Ikaw na lang, Lord, magsulat. Lubos-lubusin mo na, Lord. Alam mo naman eh. Amen. Hallelujah. Ibinigay na nga sa iyo yung cheque, pirmado na, susulatan mo na lang. Hallelujah, sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung kailangan mo ng healing sa hapong ito, sabihin mo lang, Lord, kailangan ko ng healing. Itong isusulat ko, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Be specific, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, hallelujah, sa hapong ito, pwede kang humingi sa Diyos ng wisdom, mga kapatid. Pwede kang humingi sa Diyos ng kalakasan, ng pagtatagumpay at lahat, mga kapatid. Lahat ng bagay na ito, anuman ang iyong sulat doon sa blank checkbook na yun, mga kapatid, ay iyo honor, mga kapatid, at mapapasa iyo, mga kapatid. Kailangan mo lang gawin ang parte mo. Amen. Huwag mong iasa lahat ito sa ating Panginoon. Amen. Be specific, mga kapatid. Hallelujah. At yung cheque, mga kapatid, sabi ko sa inyo, nakapangalan na yun sa inyo.
Amen. Hallelujah. Hindi yung pay to cash. Dahil ito ay exclusive para sa iyo. Praise God. Ikaw ang magsulat. Pirmado na ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Praise God. Kaya kung kailangan nyo ng trabaho, sabi mo, Lord, gusto ko ng trabaho, Panginoon. Amen. Hindi sasabihin mo, Lord, bahala ka na, Lord. Alam mo ng pangangailangan ko eh. Bahala ka na lang, Lord. Minsan nagpagawa ko ng sasakyan doon sa Qatar. Pinagawa ko yung sasakyan ko. Hallelujah. Kabayan din po yung mekaniko. At nung matapos yung trabaho, sabi ni kabayan, sabi ko sa kanya, kabayan, magkano babayaran ko? Sabi niya, bahala ka na lang. Ano bahala? Sabi ko ba, hindi Brad, sabi ko gano'n, sabi mo magkano? Hindi, bahala ka na. Tapos nung nagbigay ako, saka pa siya nagreklamo, Brad, baka naman pwede, pagdagdagan mo naman. Sabi ko, tinatanong ko nga magkano eh. Hindi po pwedeng bahala ka na, tapos nung bibigay ko yung bayad, tapos saka ka pa magre-reklamo. Kaya nga, mahalaga mga kapatid, na kung hihiling tayo sa Diyos, dapat specific yung ating hihilingin sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung yung malala mga kapatid, yung bulag. Amen. Ang pangalan ay Bartimeus. Siya lumapit sa ating Panginoon. Alam natin na, hallelujah, praise God, alam natin na nung lumapit itong bulag na ito, alam na ng Panginoon na itong taong ito, si Bartimeus, ay bulag. Pero nung lumapit itong si Bartimeus sa ating Panginoon, hallelujah, sabi ng ating Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Ano nais mong gawin ko sa iyo, Bartimeus? Hallelujah, siguro kung tayo lang yung pagbira ka naman, Lord. Alam mong bulag ako yan. Ang sasabihin ko sa iyo na gusto kong makapagsalita ng maayos. Nakakapagsalita naman ako. Amen, hallelujah. Oo, alam ng Diyos, mga kapatid, lahat ng pangangailangan natin. But still, we need to be specific, mga kapatid. Kaya nga meron tayong prayer meeting. Amen. Eh, sana huwag na lang tayo mag-pray. Automatic na lang, naibibigay na lang sa'yo ng ating Panginoon, tapos pag meron siya nakaligtaan, halimbawa lang, magre-reklamo ka pa. Kasi hindi mo sinasabi. Hindi ka naman nananalangin. Umaasa ka na lamang sa panalangin ni Pastor, umaasa ka na lamang sa prayer request book, prayer meeting. Amen. Hallelujah. Kaya nga, huwag naman tayong pray din ng pray, mga kapatid, kung hindi naman natin ginagawa ang dapat natin gawin. Pray ka ng pray, sabi mo, Lord, increase our faith, Lord. Eh, napakatamad mo namang tumarong sa gawain. Hallelujah. Sabi, hallelujah, for by faith, hallelujah, ang sabi, hallelujah, for faith coming by hearing. Amen, and hearing by the word of God. Amen. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Sabi mo, Lord, increase our faith. Paano i-increase ang faith mo kung hindi ka naman nakikinig? Right. Kung pagdating ng prayer meeting, lagi ka naman ditulog. Yes, Lord. Hallelujah. Napakalapit mo sa simbahan, pero ikaw pa rin yung lagi late. Tapos sasabi mo, Lord, increase our faith, Lord. Hallelujah. Help us, Lord. Nais ng Diyos, mga kapatid, na makipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin bago niya ibigay yung pangangailangan natin. We have to do our part. Amen. Lagi kang nanalangin na sana pumasa ka sa exam, hindi ka naman nagre-review. Ano asahan mo? Hindi ka naman nagbabasa. Hallelujah. Tapos pag bumagsak ka, magre-reklamo ka. Lord, anak mo ba talaga ako? Pag tinayaan ko, Lord, na bumagsak ako, Panginoon. Hindi ka naman nag-review. Puros naman cellphone, puros naman Facebook ang inaatupag mo. Amen. Asa ka pa, napapasa ka. Hallelujah. So you see, you have to do your part. Amen. Amen. Lord, gusto ko ng trabaho, Panginoon, yung maayos na trabaho, yung magandang trabaho, Panginoon. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho, napaka-tamad mo naman, umaasa ka na lamang sa mga referral. Hallelujah. Hinihintay mo lang si Ninong mo na tumawag sa iyo.
tito mo na mag-recommend na sa'yo. Amen. Hallelujah. At kung nakahanap na ng trabaho, Lord, hallelujah, sana ma-promote na ako, Panginoon, sana madagdagan ng sweldo ko. Hindi mo naman ginagawa ng maayos yung trabaho mo. Papetiks-petiks ka naman, tapos aasa ka ng promotion. Ano ka, sinuswerte? Paano ka magpo-promote? So, ibig sabihin natin dito mga kapatid, huwag kang pray lang ng pray na wala ka namang ginagawa. When you pray, after that, you have to do your part. Amen. Amen. Lagi ka nananalangin na iligtas ng Panginoon ang mga mahal mo sa buhay. Lagi mo naman silang inaaway. Hindi ka naman nagsishare ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi mo talaga sila maaakay kung wala naman silang makitang pagbabago sa buhay mo. Sasabihin pa sa'yo, simba ka ng simba, ganyan din naman ang ugali mo. Ayaw mo mapagalitan ng nanay mo, hindi ka naman mautusan. Wait lang, sandali lang. Wait lang. Ano ba yan? Wait lang. Hallelujah. Tapos pag nagalit ang nanay mo, nagagalit ka din. Paano kasi cellphone ka ng cellphone? Amen. Magrereklamo ka pa na hindi ka nakakatulog, may insomnia na yata ako. Paano kasi babagay yung wifi nyo? Gawin mo, patayin mo yung wifi mo, makakatulog ka sigurado. Okay, magbabad. Right. Tapos magre-reklamo ka, sakit ng ulo ko, puyat ako kagabi, may insomnia na yata ako. Sinusulit mo naman pala yung wifi nyo. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 1, ang sabi, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan o galit ng kani-kanyang asawang babae. Amen. Hallelujah. Ang sinasabi dito mga kapatid, merong parte ang babae na dapat gampanan. Amen. Ano kanyang parte? Magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Amen. Marang sabi ng mayang people dito, Brad, wala pa naman akong asawa eh. Para sa akin ang mensahe na yan. Mabuti na yung bago pa kayo mag-asawa, dapat alam nyo na. Right. Amen. Alam nyo na dapat yung parte nyo bago pa kayo mag-asawa. Para hindi po kayo nabibigla pagdating ng araw na nag-asawa na kayo. Amen. Ang sabi nga nila, ang pag-aasawa daw ay hindi ito kagaya ng isang mainit na kanin na kapag sinubo mo at napasok ka, pwede mo pang iluwa. Amen. Kaya, hallelujah, sa pangangaral pa lang, hallelujah, ay inihahanda na tayo ng ating Panginoon doon sa buhay na tatahakin nyo. That's it. Amen. Ang sabi kayong mga babae, dapat pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Hindi yung mas matapang pa kayo sa mga asawa nyong lalaki. Hindi yung mas brusko pa kayo. Amen. Hindi yung palagi na lang kayo yung tama. Hindi yung palagi na lang kayo nasusunod. Hallelujah. Bakit ka naman, bro? Masyado ka kababaihan. Mukhang may problema yata itong mag-asawang to. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung may parte ang babae, meron din namang parte ang mga lalaki. Amen. Kaya huwag kayong magsaya mga kalalakihan. Hallelujah. Dahil sabi sa verse 7, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mapanalangin ay huwag mapigilan. Amen. Ang sabi, husbands, makinig kayo mga husbands at mga future husbands. Ang sabi, dwell with them. Sa inyong mga asawang babae, according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel. Kung titingnan nyo yung dwell dito mga kapatid, ang ibig sabihin ng dwell dyan ay intimate relationship. Amen.
Ang sabi kayong mga asawang lalaki, husbands, magkaroon kayo ng intimate relationship sa inyong mga asawang babae. Dahil sila yung mga weaker vessel. Hindi yung mas mahaba pa yung oras nyo sa mga kaibigan ninyo. Mas mahaba pa yung oras ninyo sa ibang tao kaysa sa asawa nyo. At huwag nyo din namang abusuhin, hallelujah, yung salitang pagpapasakop para gawin ninyong utusan na lamang yung inyong mga asawa. Amen. Praise the Lord. Minsan kasi masyadong naaabuso yung salitang magpasakop ka. Ni halos hindi na makapagsalita yung asawang babae. Hallelujah. Dapat mo akong irespeto kasi deacon ako ng church. Ano ba ba, elder ako, dapat mo akong irespeto. Pastor ako, dapat mo akong irespeto. Naabuso yung salitang pasakop. Sabi, magkaroon kayo ng intimate relationship sa inyong mga asawa. Makipamahay kayo sa inyong mga asawa. Amen. Hallelujah. In the book of Esther, mga kapatid. Ano oras pa tayo, Pastor? Specific. Praise the Lord. Baka bigla akong mapatinting dito. Amen. Hallelujah. Alam natin ang kwento ni Esther, mga kapatid. So, meron isang hari. Amen. Anyway, malapit na po ito, mga kapatid. Hallelujah. Pangalan ng hari ay si King Ahasuerus. Ang sabi, siya po ay nagpatawag ng great feast, isang engranding kapistahan, mga kapatid. At inaasahan ng hari, bilang hari, mga kapatid, inaasahan niya yung kanyang asawa, amen, ay nandun din. Hallelujah. Ngunit yung kanyang asawa, na si Reina Vashti, mga kapatid, ay hindi po nagpunta doon sa piging na inihanda ng kanyang asawang lalaki, yung hari, si King Ahasuerus. Bagkus ang ginawa ni Reina Vashti, mga kapatid, siya po ay gumawa ng kanyang sariling fellowship. Gumawa siya ng women's fellowship. Amen. Dahil ayaw niya na magpasakop sa kanyang asawang lalaki na hari. Dapat sana, mga kapatid, siya ay nagpapasakop. Amen. Gaya ng binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 3. Dahil ang lalaki, ang sabi, siya yung ulo. Amen. Nakatawan kung paano si Kristo, siya ang ulo ng iglesia. Amen. So, gayon din, mga kapatid, hallelujah, ang kalagayan ngayon ng praise God, ng ilang mga iglesia ngayon, mga kapatid. Ayaw pasakop sa kanilang ulo. Ayaw pasakop sa salita. Amen. So, gaya ng, dahil sa ginawang yon, mga kapatid, ng kanyang asawa, ang hari, mga kapatid, ay napahiya sa imagine mo, hallelujah, isa kang hari. Isa siyang hari, hindi siya sinusunod ng kanyang asawa. Amen. Isa kang pastor, tapos yung asawa mo, hindi ka naman sinusunod, hindi naman nagpapasakop sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya yung hari, siya napahiya sa kanyang kongregasyon, sa kanyang nasasakupan. Kaya ang sabi, siya nagalit ng gusto. Amen. Kaya ang ginawa ng hari, mga kapatid, siya ay nagpahanap ng kapalit ni Vashti, mga kapatid. Sa madaling sabi, nakita niya at nagustuhan niya ngayon itong si Esther. At minsan itong si Mordecai, mga kapatid, na pinsan ni Esther, ay hindi siya yung mukod kay Haman. Si Haman, siya yung kanang kamay ng hari. Sabi natin, isang prime minister. Dahil ang sabi lahat kasi, amen, ay yumuyukod kay Haman bilang respeto. Pero itong si Mordecai ay tumanggi siya, hallelujah, na yumukod dito kay praise God, kay Haman, mga kapatid. Dahil alam ni Mordecai ang kanyang posisyon bilang isang Hudyo. At dahil doon, mga kapatid, hallelujah, ay nagalit ng gusto itong si Haman at gusto niyang ipapatay itong si Mordecai. Amen. Dahil siya napahiya, mga kapatid. At ang sabi, hindi lang si Mordecai, kundi lahat ng buong angkan ng Hudyo. Dahil ito si Mordecai siya ay Hudyo. Ang sabi, hallelujah, at yun ang kanilang kaugalian, mga Hudyo, hindi dapat sila yumuyukod sa mga tao, mga kapatid.
Dahil sa Diyos lamang sila dapat sasamba, yuyukod, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, hallelujah, nadamay ang buong angkan ng Hudyo, mga kapatid, bata man o matanda, maging lahat ng mga kababaihan, hallelujah, ay ganun nga yung ipinalabas na utos ng hari, mga kapatid. At nung malaman ni Mordecai ang utos ng hari, hallelujah, na silang lahat ay papatayin, sila'y nag-iyakan, mga kapatid, at lubos na nagdalamhati. Ang hindi po alam ng hari, si Esther ay isa ring Hudyo. Dahil inilihim po nila yun sa hari. Amen. At nung malaman ni Esther na pati siya ay maaaring mamatay, dahil isa din siyang Hudyo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pero sabi niya, hallelujah, I will go to the king. Pupuntahan ko itong si hari. Hallelujah. Dahil bakit siya nagpalabas ng ganitong kautusan? Damay ako rito dahil ako isang Hudyo. Kaya gagawin ko, I have to do my part. I will go to the king. I will intercede for my people. Amen. Ang sabi niya, hallelujah, sa mga Hudyo, mga kapatid, you must do your part also. Pray for me, hallelujah, and fast for me. Hallelujah. Don't drink, don't eat, nor drink for 3 days and night. Mag-fasting kayo, ipanalangin niyo ako. Amen. Dahil hindi basta-basta itong kinakaharap natin ngayon. It's between death and life. Si Esther, mga kapatid, gusto niya gawin ang parte niya para sa mga Hudyo, para sa kaligtasan nilang lahat. Kaya gusto niya pumunta sa hari, mga kapatid. Ngunit itong si Mordecai, sabi niya, huwag kang pumunta doon, Esther. Mapapahamak ka lang. Huwag mong isipin na ikaw ay exempted dito sa batas na ito. Dahil ang batas ng hari, hindi po pwedeng mabalik. Amen. Hallelujah. At alam nila, mga kapatid, na walang sino man, hallelujah, ang makakapunta doon sa hari, mga kapatid, maliban na ikaw ay ipatawag ng hari. Dahil kapag ikaw ay nagpunta doon na walang appointment, ikaw ay papatayin din. Ngunit itong si Esther, mga kapatid, hallelujah, palibas alam niya ang kanyang posisyon, mga kapatid. Alam niya ang kanyang posisyon bilang bride, bilang queen, hallelujah, ng hari. Ang sabi niya, whatever it takes, hallelujah, I will go. And if I perish, I perish. Kung mamatay, ay mamatay. Basta ako, gagawin ko ang parte ko. Pupuntahan ko ang hari. Amen. Hallelujah. Pupuntahan ko ang hari to save, hallelujah, my people. Hindi lang ako, hallelujah, kundi ang buong bayan ng Israel. I have to do my part. Gawin nyo rin ang parte nyo. Ipanalangin nyo ako. Amen. Ipanalangin nyo, hallelujah, ang mga namumuno sa inyo. Ipanalangin ninyo, hallelujah, ang inyong pastor, ang mga namumuno, mga deacons ninyo, mga kapatid, mga elders nyo. Amen. Dahil sila'y nananalangin para sa inyo. Amen. Dahil ayaw nila na mapahamak kayo. Kaya ganun na lang sila kung manalangin para sa inyo. Kaya sabi niya, ipanalangin niyo rin ako. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ma-recognize mo ang iyong position bilang bride by revelation. Amen. Kaya nga nung ma-recognize ni Esther yung kanyang posisyon, hallelujah, nawala yung kanyang takot. Amen. Kaya sabi niya, if I perish, kung mamatay, mamatay. Hallelujah. Samantalang iba sa atin ngayon, wala pang banta sa kanilang buhay, umaayaw na. Baka magalit kasi yung tatay ko eh. Help us, Lord. Masyado kasi mahigpit yung nanay ko. Eh ano kung magalit, hindi magalit. Basta ako, hallelujah, susunod ako sa ating Panginoon, maglilingkod ako sa Diyos na buhay. Amen. Amen, hallelujah. Praise God. Nung ako'y tumanggap sa ating Panginoon, hallelujah, praise God, gabi-gabi pinapalayas ako ng magulang ko. Hallelujah. Sabi nila, kung mag-iba ka lang din naman ng reliyon, lumayas ka na lang dito sa pamamahay namin. Hallelujah. Sabi ko, anong gusto niyong, hallelujah, makita sa inyong anak? Anong gusto niyong makita sa atin? Ang nag-aadik, nagbabarkada. Amen. Praise God. Kaya sabi ni Esther,
If I perish, I perish. Basta ako, gagawin ko. Hallelujah. Amen. Kung ano ang nararapat kong gawin. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Sino kaya dito ang magsasabi nun, mga kapatid? Hallelujah. Di ba mawalan na ng barkada, Lord? Amen. Di ba nang pagtawanan ako dahil sa pagpapalit ako, dahil sa mahabang buko. Di ba nang kutsayin ako, Lord, dahil hindi ako sumasama sa kanila sa inuman. Amen. Amen. Basta ako, hallelujah. Praise God. Dahil ipinahayag ito sa akin ng ating Panginoon. Isa pala akong bride, hallelujah. Isa pala akong, hallelujah, bride of the King. Kaya sino makakapagpigil sa akin, hallelujah. Amen. At I'm sure habang papalapit si Esther doon sa hari, kinakabahan din siya, mga kapatid. At bilang tao, natatakot din siya. But she has to do it, mga kapatid. Because it was her part. Amen. At kung makita siya ng hari, mga kapatid, hallelujah, ay na-recognize siya ng hari, mga kapatid. Kaya sabi ng hari, hallelujah, nung makita niya papalapit, hallelujah, nakilala niya, this is my queen. This is my bride, my wife. Amen. What do you want me from me? Amen. What is your request? Anong gusto mo? Hallelujah. Praise God. Amen. Anong gusto mo? Ang sabi ng hari, I will give you even half of my kingdom. Amen. Isipin niyo yun, mga kapatid. Thank you, Lord. Huwag kayong matakot. Amen. Amen. Na ipaglaban ng inyong posisyon niyo bilang nobya ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Kung itong hari ito, mga kapatid, ay kaya ibigay yung kalahati, hallelujah, ng kingdom, ng kanyang kingdom, mga kapatid. Ang sabi sa ating mga kapatid, yung buong kaharian, mga kapatid, ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hindi po kayo nagagalak doon, mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya sabi niya, anong nais mo, mahal ko, my queen. Amen. Ang sabi niya, let my life be given me and my people, for we are sold to be destroyed, to slain, and to perish. Hindi ba ganun din yung kalagayan natin noong una, mga kapatid? Sabi ng Biblia, tayo ay pinagpili. Tayo ay pinaglihi sa kasalanan. At ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay dapat mamatay. Lahat tayo dapat mapunta sa impyerno because all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Kung lahat ay makasalanan, and if the wages of sin is death, lahat tayo papunta sa kamatayan. Amen. Hallelujah. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ginawa tayong nobya, mga kapatid, ngayon ang sabi, amen, dahil sa salita ng ating Panginoon na tinanggap natin, now we are justified as if, hallelujah, we did not sin, hallelujah, in the first place. Amen. Sipin nyo yun, mga kapatid. Dahil tayo tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, if God be for us, who can be against us? Amen. Kailangan nyo lang i-recognize ang posisyon nyo bilang nobya ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sabi ng hari, sino bang nais na magpapatay sa inyo? Hallelujah. Amen. Kaya nga, malaki ang nagagawa, amen, ng prayer and fasting. Amen. Amen. Sa ating insights with Jesus, konti na lang po ito, mga kapatid, mga isang oras na lang. Hallelujah. Sabi nila, talagang minsan wala na akong tiwala sa mga preacher, lahat sila sinungaling na rin. Wala na akong nasusunod. Hallelujah. Hallelujah. Minsan meron kang nagsabi, hallelujah. Minsan, praise God. Hallelujah. Mararapture yung congregation, pero yung pastor ay hindi mararapture. Hallelujah. Now, sabi, what if I was in India? Go back to India. There I'd say to these people, maybe would have thousands of them.
stay there for a week or two and they see the ministry, they love it. They believe it's the truth. They come out of heathenism. There I've got, and maybe in 2 or 3 weeks, when I was over there 2 nights and maybe 100,000 converted to Christ, nowhere to go. The next day, take a plane and start back to Rome, then to the United States. Leave them just like sheep put among wolves. Sabi niya, what if I had a group of men, young men trained in the message? Nais kong manawagan ngayon mga kapatid sa mga young men na narito ngayon na nais maturuan sa message, na mga naturuan na sa message. Lahat ng may burden, hallelujah, na matuto, amen, at magbahagi ng salita ng Diyos, amen, para maabot natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Praise God. At sabi, now wait a minute before I leave here. We're going to set in order these churches. I have a man. I've already telegrammed them. They got the money. They're on the road here right now to take over this. A good man. There is 2 or 3 young men with him who will be his helpers and assistants. Amen. Kailangan natin ng mga manggagawa. Mga good man. Mga willing man. Trained in the message. Na kapag mayroong open door, hindi po pwedeng, dahil hindi po pwedeng humayo mga kapatid ang pastor mag-isa lang. Dapat meron man lang, kahit mag-MC man lang o humawak man lang ng gitara. You have to do your part. Amen. Amen. Dapat merong available lagi. Dahil pinangaral natin kapatid. Amen. Para kumanta, magpatotoo, mag-inspirasyon mga kapatid para sa kalakasan sa iba. Amen. You have to do your part, saints. Meron kayong parte na dapat gampanan sa iglesia. Right. But just what that man did in his missions over there. Just one man. Because he could send right back to Chicago and pick up Burton and all the rest of them. Send them over in there like that. And start the work doings. Till now they're getting up in the tens of thousands of one little revival. Not a man with gifts. Just a man who had enough courage to go there and start. Amen. Hallelujah. Hindi lang yung mga kalalakihan na meron agad kaloob. Ang sabi niya, just a man who had enough courage. Isang lalaki lang na meron lakas ng loob na humayo, magpunta doon at magsimula. Help us, Lord. Minsan meron isang kapatid na nagsabi sa akin, hallelujah, patungkol sa akin. Sabi niya, malakas lang naman ang loob niyan eh. Malakas lang naman ang loob niyan mag-preach. Ang totoo sabi ko, wala nga akong lakas ng loob eh. Kaya nga lagi akong tumatanggi, lagi akong tumatakbo. Amen. Hallelujah. Minsan ang hirap nila ako hagilapin. Amen. Pero sabi nga dito ng propeta, just a man who had enough courage to go there and start. Amen. Hindi kailangan na gifted ka kagad. Right. Para magpagamit sa ating Panginoon. That's true. Magkaroon ka lang ng lakas ng loob, magkaroon ka lang ng burden para sa ministry. Amen. You have to do your part. Meron kayong parte na dapat gawin para sa ating Panginoon. Just have courage. Amen. Huwag kayong mahiya mga kapatid dahil ang Diyos hindi nga siya nahiya sa inyo. Isipin niyo yung mga nakaraan nyo, isipin niyo yung mga pinagagawa nyo bago kayo tumanggap sa message, isipin niyo yung buhay nyo bago kayo nakakilala sa ating Panginoon. Hindi nga kayo kinahiya ng ating Panginoon. Tapos ikakahiya nyo ang pagpapatotoo sa harapan. Help us, Lord. Ikakahiya nyo ang pag-awit nyo. Pagbibigay nyo ng kapurihan sa ating Panginoon. Ba't hindi nyo magawa? Meron kayong parte na dapat gawin. Amen. Huwag niyong iasa lahat sa pastor, huwag niyong iasa lahat sa mga backup singers, sa mga musicians, lahat. Kung alam niyo na tinatawag kayo ng ating Panginoon. Amen. Hindi kailangan maging gifted kayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kailangan niyo lang ay lakas ng loob. May tapang na gawin
Hallelujah, kalooban ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos mismo ang susuporta sa iyo. Dahil Yes. doon sa message, doon sa salita ng Diyos na dala-dala mo. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, siya ang magbibigay, siya ang mag-i-equip sa iyo. Lahat ng bagay na kailangan niyo, mga kapatid. Amen. At kung hindi man kayo makahayo, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, tulungan niyo lang yung iba na makahayo. Amen. Ano mang support na kailangan nila? Lahat ng panalangin ninyo, mga kapatid, kung yun lang ang kaya niyong isuporta, mga kapatid, yung panalangin nyo, gawin nyo, manalangin kayo. You have to do your part. Amen. Hallelujah. Panguli, and I just know that what you're doing God's will when you give to missions. That's right. Ito yung sabi natin. It's not fair that one person hear the gospel twice when somebody hasn't heard it once. Lagi na lang dito sana yung pinupuntahan niyo. Pagdating dito, hindi man lang sila makarinig ng message. Sabi, di ba unfair yun? Sila lang yung pinupuntahan ninyo. Amen. Minsan, bisitahin nyo rin kami sa Erona. Ito naman, lagi na lang doon sa... unfair naman yun sa amin. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, it's not fair that one person hear the gospel twice when somebody hasn't heard it once. See, everybody should hear the gospel at least once. Amen. And I want to do my part to try to take the gospel to everybody that I know how, every place. So you've got to do your part. Amen. Amen. Help us, Lord. Hindi pwede, mga kapatid, na isa man dito ay walang parte sa katawan ng ating Panginoon. Right. Hindi ako naniniwala na meron isa dito na walang parte na dapat gampanan sa loob ng iglesia, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi man tayo lahat ay preacher. Hindi man tayo lahat ay musician, mga kapatid. Hindi man lahat tayo ay pwedeng mag-MC o song leader, mga kapatid. Kung tinawag ka ng Diyos na magpatotoo, umawit sa harapan, magbigay ng song offering, gawin mo, magpatotoo ka, mag-song offering ka. Amen. Gawin mo yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Mari ikaw ay tinawag para umawit. O kaya tagalinis man lamang ng church, mga kapatid. Tagaluto, tagahugas ng mga pinagkainan ng mga hallelujah. Hallelujah, ng mga kapatiran. Hallelujah. Amen. O baka naman ikaw ay tinawag, mga kapatid, bilang patotoo na kahit umaraw o umulan, ay nandyan ka pa rin. Hallelujah, na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kung tinawag ka ng Panginoon para umupo dyan sa tabi niyan, huwag mong hayaan na mabakante yan. Amen. Dahil darating ang panahon, pwede yan i-occupy ng iba. Right. Amen. Hallelujah. At baka hindi ka na makabalik ulit dyan. Amen. Hallelujah. Help us, Lord. Maraming po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sana ay naging pagpapala ito. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita sa inyo. Anong gagawin niyo ngayon, saints? Amen. Hallelujah. Anong gagawin niyo? Amen. Praise be the name of the Lord. Pwede pa natin awitin, speak my Lord. Amen. Kung meron kayong mga songbook, amen, pwede natin buksan. Samahan niyo ako, mga kapatid.
minsan pa, Panginoon, ipinaalala mo sa amin na meron kaming parte na dapat gawin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil, Lord God, minsan, Panginoon Diyos, nakakaligtaan ka namin, Panginoon. Minsan, Lord God, hindi po namin, Lord God, napapansin ang mga bagay-bagay, Panginoon Diyos, na dapat namin ginagawa, pero hindi namin ginagawa, Panginoon. At may mga bagay kami ginagawa, Panginoon Diyos, na hindi dapat namin ginagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami. Lord Jesus, dahil hindi po kami naging, Lord, conscious, hindi kami naging sensitive sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, Lord, patawarin mo, Panginoon Diyos, ang bawat sa amin. At hayaan mo, Panginoon, na, Lord, buksan namin, Panginoon Diyos, ugad ang aming mga puso. Patuloy kang mangusap, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ugad na dumaloy, Panginoon Diyos, minsan pa. Hallelujah, Lord, ang yung biyaya, Panginoon Diyos, sa bawat sa amin. Panginoon, kahabagan mo, Lord, ang bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka nawa, Lord, na papapurihan, Panginoon. Patuloy ka nawa, Lord, na masampa, Panginoon. Pagpalain mo, Lord. Hallelujah. Ang iglesia nito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa pamuno, Lord, ng aming pastor, Lord, Pastor Balvin, Lord, Pastor Romel, Panginoon, patuloy mo pagpalain sila, Panginoon Diyos, sa kanilang pamilya, Lord, at buong kongregasyon, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo, Lord, ang bawat churches, Lord God, bawat ministro, Lord God, na narito, Panginoon. Lord, hallelujah, magawa nawa namin, Lord God, ang aming mga parte, Panginoon Diyos, sa iyong katawan, sa iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah, huwag nawang manghinawa, Lord God, ang bawat isa. Na maglingkod, Panginoon, na gawin ang kalooban mo, Panginoong Diyos. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Lord, hallelujah, patuloy ka pong mangusap, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, O God. Salamat po, Ma. Ito po ang aming dalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Binabalik ko po sa ating MC. Amen.